guys, medyo late na. 10:36 na. Kasi kanina pagka-uwi ko, namin, bagsak din ako, natulog ako. Tapos, nung natulog... Nagtanong ka pa nga kung natulog ba ako, be? Natulog ba ako? Ginising kasi nga ako. Tapos, nung paggising ko, ano ang sabi mo sa akin paggising ko? Kasi nag-ano na siya, nagpe-prepare na siya nung mga, namin, documents na ilalagay dun sa GCK para sa pag-apply. Kasi hinihintay na lang namin yung sa school ni Marvin. Dahil, oo. Kasi yung kaklase niya, si JC, nakatanggap na kanina. Oo, hanggang alas 4 ata yun. Kaya sabi namin, pagkadating namin noon, nag-message yung kaklase niya doon sa GC nila na nakatanggap na daw siya. Sila hindi pa nakakatanggap. Excuse me. Tapos pagkatapos noon, wala na akong update kasi humiga ako dito sa sofa kasi si Marvin nag-aayos ng mga kailangan pa. Kasi nagtatanong-tanong din kami. Isa kay Ate Len, yung nasa Nova Scotia, ka-office mate dati ni Ma'am. Nova Scotia ata siya. Tapos? Nagme-message si Marvin kay Ate Len kasi nakapag-apply na rin siya ng PGWP. Tapos ako naman nagtatanong kay Ate Gian kasi nag-apply din sila Ate Gian nitong January. Na-approve sila. January 8 sila tapos February 26 na-approve na yung kanilang PGWP. Kaya sabi ni ate, wag na daw kami mag-consultant dahil nga daw mahal din guys kasi nakapagtanong din kami ng magkano apply. Nasa 1,000 plus. Isang tao yun Tapos 1,000 ba? Yung iba nga 2,500 eh. Grabe. Di 2,500, dalawa tayo. 5K. Kaya sabi... Wala tayong pera. Mauubos lahat ng ipon natin nga. Sabi ko. Kaya sabi ko, dapat mag-DIY na lang kasi makakamura kami. Tapos, ayun na nga guys. Nung nag-ano na kami, nag-ayos na si Marvin. New Brunswick. New Brunswick pala. New Brunswick. Doon pala si Ate Len. Tapos, ayun, nagme-message ako kay Ate Gian. Siya nag-message kay Ate Len. Tapos ako, nagsisearch ako doon sa mga group ng Filipino group na mga international student para doon sa letter of intention, Letter of intention kung bakit mag-a-apply ka ng PGWP, bakit kailangan kanilang i-approve sa 3 years PGWP, yung mga ganyan. Nag-search ako kung may makita kaming parang copy na pwede namin gayahin para na lang, ayusin na lang namin ni Marvin. Huwag kang ganyan, parang Tapos ayun, nakakita naman ako, tapos madami rin akong tapos sabi ko nga sana ma-approve to ate, sabi ko kay Ate Gian. Sabi, oo, kasi bihira lang yung mga nare-refuse sa PGWP. Kasi papasa mo lang naman yung mga documents mo galing school, yun daw yun. Importante lang naman doon. Oo, tapos, yun nga, akala kasi namin, kailangan talaga yung student naka-tier. Kasi may nabasa ako doon, na nasa Calgary sila, yung lalaki doon. Siya yung open work permit. Siya ka-OJT ko. Siya kasama ko sa OJT sa hotel. Yung hotel. Close kami noon. Nag-vlog dati? Nag-vlog yung misis niya. Pero nagpa-unti-unti lang eh. Close. Medyo close kasi kami noon. Kasi magkakasama kami noon sa OJT. Tapos parang naging tropa namin. Taga sila? Taga Davao. Oo, taga Davao sila. Tapos yun, nung before kami dumating dito ni Marvin, nagtanong-tanong din ako sa kanila about sa pagiging student. Kasi naka-DIY sila, baby, mula nung dumating sila dito. Yung sila lang ang nag-asikaso, hindi sila na Kaya, ayun, nagtatanong-tanong ako. Tapos yung asawa niya, nag-post nga dun sa group. Ang cute nga, ang ganda nga nung setup nung kanila. Kasi, pagkadating nila dito, so... may upload siya na pagkadating nila dito, start na ng school, nagkaroon ng work si hubby niya, tapos nakakuha sila na, ang ganda ng apartment nila, ang ganda ng view guys. Pinakita ko kay Marvin ganda-ganda si Marvin kanina ang ganda lang ng apartment na nakakuha nila, pang talaga, mukhang bago pa. Tapos, after 1 year, nakakuha din sila ng sasakyan nila. Tapos, before graduate yung babae nitong December, nabuntis siya. Syempre, ang na rin nun, gawa ng tapos na naman yung niya, pagiging student, kaya hindi na siya mahihirapan na nagtatrabaho siya, tapos hindi ko alam. HRM yun parehas eh. Wala pong office dito. Pwede rin naman pong office kasing HRM sa mga sales.
Yan. Kasi sabi nga niya, hindi na daw, kasi yung hobby niya, nagbibiyahe ng 1 hour and 30 minutes papunta sa work. Kaya yun, hindi na daw mahirapang pagbibiyahe. Eh, lalo na doon, mas malamig nga doon sa Calgary. Tapos, siya naman, late na nakakauwi kasi lagi siyang panggabi daw ang duty. Ayun, nahihirapan din daw siya magbiyahe, kaya may susundo na daw sa kanya. Nakakatuwa nga eh. Tapos yun, approve na din yung ano niya, yung PGWP na sinare nila yung parang timeline nila sa pag-apply. Ano lang din, mga 1 month lang din na-approve. Kasi 1 to 3 months daw na bago ma-approve. So, ayun nga guys, nung ako'y natutulog, ginising ako ni Marvin. Ginising ako ni Marvin, edi parang medyo namulat-mulat pa ako kanina. Tapos ang nangyari, ano pagkakasabi? Tulog ako. Ano sabi mo nga sa akin pagka ano niya? Sabi niya, be, honor ako. Sabi ko, sabi ko gano'n kasi kagising ko lang. Tingin nga, pinakita niya sa akin. Tapos medyo umaano-ano pa ako. Joke. Namulat-mulat ko pa. Pero kasi guys, ayun nga, inaano nga natin na baka alanganin yung grade niya, pero hinihintay pa kasi talaga namin yung pinaka-final. Kasi may nakuha na si Marvin last week, no? Na final grade, Final grade, pero walang nakalagay kung kasali ba siya sa honor student. Tapos ngayon, dumating na yung pinaka-final na nakalagay doon na kasali si Marvin sa honor student. Wow! Congratulations! Kaya pala nanlilibre lagi kasi alam niyang ano siya eh, may kailangan i-celebrate. Advance lang ni-celebrate. Ngayon wala na kasi guys, ngayong araw din nag-asikaso kami ng insurance nila mama. Magkano pala yung nakuha mo? 700 lahat yun eh. Hindi, yung coverage nila mama. 100k each. 100? K each. 100k each? Oh, laki pala no. Oh, kasi sabi nila pwede na daw 25 to 50. Seryoso? Sabi nila, may isang akong nakausap na pwede na daw yung ganyan. Kasi ang laki, 50 pwede na kasi ang laki na. Si Papa eh. Sa bagay. Kasi si Papa, guys, mayroon ng high blood. Pero okay na rin yun kasi para sa amin hindi naman sobrang laki. May 75k kayo. Ganun. Eh ano natin, nagbayad ka na ba? Hindi pa. Hindi pa naman. Baka pwede. Pero tanong natin kay Ate Noel. 5 minutes lang daw yun, sabi niya Sir Joel eh. 5 minutes lang, mabilis lang. Oo, guys, anong masasuggest nyo kung medyo babae namin ng konti kasi baka sobrang laki naman nun. Mama kasi healthy naman si Mama. Healthy naman si Mama Aida. Si Papa may high blood. Pero hindi na masyadong, pag kumakain na madami lang, dun lang. Hindi ko maalala kung sino nakapagsabi sa akin na pwede na daw yung 25 to 50, pero mas maganda daw kung 50 yung kunin namin. 50,000. 100k nga sa akin eh. 100k pala. Hindi ko kasi natanong kay Marvin kanina dahil nga ayun, nung pagkatapos nga nun, tinawagan namin sila Mama Iba para sabihin na honor student nga si Marvin. Kangiti nga si Papa eh. Sabi ni Marvin, send money, honor ako. Tapos ayun. Tapos nagkwento si Mama nung si Marvin daw ay, hindi ko alam kung elementary ata si Marvin. Best pa ako nun. Best in math daw to si Marvin eh. Algebra daw gustong-gusto ni Marvin. Sabi niya, ano ka sa algebra? Perfect! Tapos, ayun nga, guys. So, yung inano na namin, kami nung sa insurance sila mama, kasi ang lapit na ng dating nila para kahit papaano, naka-ready na. So, baka may mga suggest po kayo kung ano yung Kasi yung, magkano yung babayaran natin? 700. 700 po para sa dalawa nila mama. Kasi mas malaki yung babayaran kay Papa dahil nga meron siyang high blood. Tapos, ayun nga, nag-aanohan na din sila sa GC nila na pag-apply ng PGWP, guys. Ayun nga, yung ibang mga kasama ni Marvin, hindi na sila makakapasok yung asawa nila, no? Hindi na ma-apply ng open work permit. Kasi, kasi yung mga asawa nung kaklase ni Marvin, nasa Pinas pa sila. Balak nila ngayon nila i-apply. Eh, kaso... Hindi na-apply na, kaso ang tagal nga. Hindi pa na-approve. Grabe, ang tagal. Hindi ko nga alam. Oo, baka maabutan na nung kasi sabi May 13 daw yung start nung hindi na, yung parang cut-off. Cut-off na hindi na talaga sila pag hindi na-approve ng May 13, yun, wala na. Hindi na makapagsama ng open work permit. Buti na lang sinama mo na ako, no? E di sana, wala, mag-isa ka hanggang dito hanggang maging PR.
Wow, manifesting PR. Tapos, ayun, ano yun si Ate Erica din. Kasi meron ka rin pinanood meron ka din pinanood na, meron kasing nag-upload kung paano mag-apply ng PGWP. Iyon, maggagawa rin kami nun guys, para yung mga mag-apply this year ng PGWP, pwede nilang mapanood yung sa amin. Tapos yung pag-a-apply ng tourist visa, yung mga nagbabalak pumunta dito sa Canada, gagawin din namin kasi hindi namin nalilimutan palagi kasi ang dami namin ginagawa ni Marvin. Tapos, yun nga, bukas, nakausap na namin sila Kuya Gerson. Nasa Richmond Hill kasi sila, tapos i-guide ni Marvin bukas para makapunta silang Centennial. Tapos, imimit na lang ni Marvin sa Centennial sila Kuya Gerson para yun, ma-assist kung paano mag-register sa school para makakuha si ate ng schedule. Tapos, ang alam namin, kasi before mag-start yung school, 1 week before, no, may assessment si Marvin sa English saka sa math. Yun, hindi rin daw nila alam yun, walang nasabi daw yung consultant nila. Kaya yun, kailangan na rin nilang pumunta ng school para alam na nila kung anong mga need nilang gawin before mag-start yung school. Tapos, pupunta rin ng battle station dahil para dun sa Tama ka ba? Hindi, hanggang 3 PM lang yun eh. I-meet ko na lang kayo sa Scarborough Town pagbalik ninyo. 3 PM mata start nun eh. 3 PM, hanggang 3 PM lang siya. Yung para sa discount guys ng Presto card kasi student si ate. Sayang din yung discount. Tapos, ayun, after nun, ano pa ba yung next nyong gagawin? I-check namin yung Service Canada ba yun? Sa Service Canada yung pagkuha ng SIN number. Kapag may available pa pagkuha ng SIN number, yun, samahan na lang din namin bukas. Pero pag hindi, edi next time na lang. Kasi syempre, before mag-apply si kuya ng work, kailangan meron kompleto na yung mga requirements niya. Meron na naman siyang bank account. So, kailangan na lang niya yung SIN number. Yun. Wala pa sila? Wala pang SIN number. Ano kailangan nun? Baka namutan ko na. Saan? Sa SIN number? Sa SIN number, ang alam ko yung visa, yung permit. Passport lang naman yun. Passport, tsaka yung permit. Kailangan na photocopy? Ay, hindi ko maalala. Pero, hindi ata. Ay, hindi. Kailangan ata. Nalimutan ko na. Pero meron tayong in-upload nun. Hanapin ko na lang. Kasi, may pinost ako kung ano yung mga kailangan nilang kunin dito pagdating nila dito sa Canada. Unang mga gagawin. Yun, hanapin ko na lang yun para bukas matulungan naman namin sila Kuya Gerson. Dahil wala din silang kamag-anak dito. Meron silang anak, 6 years old, magsi-7 ngayong June. Magkasunod nga sila ng birthday ni Marvin, nakakatuwa nga eh. Katuwa yung bata. Tapos, bukas kasi, syempre may trabaho ako si Marvin, wala naman siyang pasok, kaya ayun, mag-intay na lang kami. Tapos, yan, ano na rin si Marvin ng mga documents na. Magkano yung babayaran sa pag-apply ng PGWP? 510. 510. So, kaya so, nauubos na yung laman yung account ni Marvin. Sa 2 tao yun. 2 tao. Pag single, hindi ko, nakalimutan ko kasi. Magkaiba ba ang presyo ng student saka open work permit? May mas mura sa student. Mas mura sa student? Oo, syempre single applicant lang naman. Okay. So, ano na lang namin kayo. Upload na lang namin next time guys. Yung mga requirements pag-apply ng PGWP para mag-guide din yung mga student na graduating, di ba? Para naka-ready na rin. Para pag dumating na yung yung galing sa school, yung pinaka-final, apply agad para hindi ka na mag-stop ng matagal sa work. Kasi pag dumating na yung final grade mo, kailangan mo mag-stop ng work. Tapos, hintayin mo pang makapag-apply ka ng PGWP bago ka mag-start. Pero basta makapag-apply ka na, pwede ka na muling mag-work kahit hindi pa approve yung PGWP. Kasi mahabang process pa yung pag-iintay talaga. So, ayun lang. Happy lang ako. Yeah! With honor ang habibi ko. So, ayun lang guys. Yung share lang namin ngayon yung magandang blessing din niya. Kasi sabi nila, maganda din daw yung makikita sa ni Marvin na honor student siya. Inaano ko. Kasi, yun din daw minsan, kahit wala kang experience as honor student ka, maganda daw na makita din ng employer mo. Siyempre, parang isipin nila, honor student, madali tong matuto, ganto ganyan. Taray! Hindi naman madali lang talaga eh. Masipag lang siya daw mag-aral. Cute lang, cute.
Guys, magpapaalam na kami ni Marvin. Naantok na din ako. Kasi nagluto pa din ako. Before ako mag-start mag-vlog, nagluto muna ako nung garlic shrimp para baunin ko bukas. Kanina kasi egg lang yung niluto ko. Tapos ayun, hindi kasi ako makapag-reply kay Marvin kanina dahil super busy talaga sa trabaho. As in, pinagpawisan talaga ako. Oo, kanina sa trabaho kasi sabi ni Marvin, ba't di ako nagre-reply? Ang busy talaga. Hindi naman sa kasi parang lagi may problema yung machine ko. Kaya talagang ikot ako ng ikot, ayos ako ng ayos. Pinagpawisan ako. First time kong pagpawisan sa trabaho ko kanina. Kaya nga. Ibig sabihin ako sa yung machine na yun. Ibig sabihin, lumana ka sa uli kayo. Hindi. Yung isang machine, parang yung ibang machine kasi in-stop, tapos ibang machine yung ginamit kasi ibang cup yung kailangan. Kasi kompleto na ata yung ibang cup doon. Kaya yun. Ayan, nangyari pa, yung machine ko, walang kalaman-laman na cup. Wala akong mga box na naka-tape. Wala akong timbangan. Wala akong tape. Ako pang naghanap kanina, kaya sabi ko, tinanong ko yung kasama ko kung yun talaga yung akin doon sa sa Indian. Yung Indian. Yung katabi nila Ate Lorna, nila Ate Amy doon sa table nila na Indian. Kaya tinanong ko, sabi niya, sa may badang sa may pinto. Tapos sabi niya, oo daw, yun daw yung akin. Tapos sabi ko, hindi ba nila ako baka magtaka sila na hindi ko matatapos lahat ng box ko kasi ganito. Oh, alam na nila yan, ganyan. Ay, di yun. May box ko kasi kanina dapat 40, 45 pala. 40 lang yung nagawa ko dahil ganun nga. Ayun nga. Tapos kanina, hindi ako nagme-message kay Marvin kasi akala ko kasi maano pa siya, matagal pa yung dating dahil kinuha nga niya yung jacket ko para diretso uwi na kami. Ayun. Pagkaupo ko doon, nag-text si Marvin, where na you? Tapos, nakaupo ako doon sa sa may mga, anong tawag doon? Basta doon sa mga upuan doon. Nagsiselfone ako, nanonood ako ng palabas ni Chris Aquino, yung panahong dalaga pa si Chris Aquino, na natutuwa ako dun sa mga lumang movie ng mga Pinoy dati, nakakatuwa. Ang lalalim talaga. Buti ba yung topic mo ngayon, ha? Sorry. Sinare ko lang yung araw namin ni Marvin ngayon. Tapos ayun, nung paglingon ko, mismong daan ni Marvin, napataas ako ng ng tingin. Si Marvin naman napalingon sa akin, napadoble tingin. Nagulat din siya na nandun ako pala. Gulat din ako kasi akala ko wala pa siya. Tapos may bit-bit siyang, anong bit-bit mo? Burger fries. Burger fries na may drinks na McDo. Kasi tinatanong niya ako kung hindi ba ako nakakain. Kasi may dalawang itlog doon kanina. Oo, kasi naglabon ako ng itlog kagabi. Boiled, yun. Nagboiled ako ng itlog kagabi dahil nga babaunin ko yung dalawa. Tapos yung dalawa para kay Marvin sana breakfast niya. Hindi naman daw pala niya narinig na sinabi ko yun. Kaya hindi ko din nasabi kanina na may bit-bit din akong dalawa. Kasi nga ang busy ko nga kanina, grabe. Nahihilo ako May bit-bit. Tapos sabi ko, ba't na yun? Sabi niya, akala daw niya hindi pa ako kumakain kaya bumili daw siya. Ay, bait. Bait yun. Kaya ayun. Pero gutom na gutom din ako kasi yung itlog na binili namin sa Al Premium, super liit niya. Ang liit nung small niya. Iba yung small ng Al Premium tsaka nung size. XL yun XL ba yung binili natin? Ang liit. Ang liit. Ganun yung price? Di mahal pala. Mahal pala nun. Oo nga, mahal pala. Ngayon lang namin napansin, guys. Kasi ang liit Ang liit talaga. Dalawa yung bit-bit ko kanina. Gutom na gutom talaga ako. Yun lang yung bit-bit ko. Saka. Ang pangal pala bumili itlog. Isang Skyflex lang. Ang hirap kasi. Inaano niya yung S ko. Tapos, Skyflakes. Okay na. Tapos, ayun. After diretso na kami ni Marvin uwi. Kasi talagang namamagod na ako. Medyo ilang araw din kaming puyat-puyatan ni Marvin. Ngayon pala puyat na rin kasi kailangan na natin matulog. So, yun lang guys. Don't forget to like and subscribe sa YouTube channel ko. YouTube channel ko. Tapos po yung Facebook page ko na Crystal in Canada, saka TikTok account ko. Yung TikTok account ko, nagiging active na po uli ako. Nagre-reply ako ng video sa mga comment. Kaya, ayun. Medyo dumadami na uli yung followers ko sa TikTok. Kasi,
ilang ano din akong hindi naging active kasi busy nga. So, ngayon, may time na uli akong mag-reply sa TikTok account ko. Yung Crystal Herrera po. So, yun lang. Bye-bye!